Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. At ito na naman po tayo, balik po naman tayo sa ating sa salita ng Diyos, sa ating mapag-aralan sa araw na ito. At una, nagpapasalamat tayo sa binigay na tulong sa atin. No? I'd like to thank in behalf of Honda Bay Baptist Church, of Palawan Treasure Baptist Church, Puerto Princesa, at Palawan Treasure Baptist Mission sa Mangisda. Nagpapasalamat kami sa tulong ng Baptist Missionary Association of America and the Baptist Missionary Association of the Philippines. So maraming salamat through the efforts of ating kaibigan Pastor Sam Freeman. Maraming salamat pa Pastor Sam for facilitating and even the BMA sa ating mga kapatiran po sa Amerika at of course sa Pilipinas po, no? Especially in our brothers, sister churches in Negros, in Metro Manila, at sa lahat po ng sulok po ng Pilipinas. Tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat po yung mga kapatiran na natiran po natin ng tulong. Malaking bagay po dahil po sa secure at yung sa atin pong mangisda ay ang ginawa po namin dahil totally lockdown po sila. We have no choice but to drop ng mga gift packs sa border dahil po ay hindi po sila makalabas at kahit yung buong tindahan po doon ay sarado because of lockdown totally, no? At well, pinapasalamatan natin kahapon at yung ngayong umaga ay nakapagpasa po sila, nakapagbigay po sila ng picture sa atin na natanggap po nila. So ang ginawa namin ay nilagyan namin ng contact number na pag natanggap nila doon ay iti-text nila tayo at kung po pwede mag-message sila sa atin, and we praise God. Ang nag-distribute doon is the Barangay Council, yung kanilang butihing kapitan at yung mga BHW po doon sa Barangay Mangisda. Kaya papasalamat tayo. Dito po sa atin sa Honda Bay, okay lang po dito sa Puerto Princesa. Along po dito sa Babayan ay okay naman. Ngunit may isang lugar lang talaga, no, doon sa Pastor Cristino Magpuyo. Please pray for them na matapos po yung talagang total lockdown nila at matatapos din sa katapusan ng April. So yun po yung panawagan natin sa pagpanalangin po sa kanila, and sa mga tumulong sa ating partner. That is the beauty of being an association, na yung mga kapatiran po natin doon hindi nagpapabaya at maabot ng tulong. At the first time po, no, the first time na lalo na po na mga nakatanggap ng gift packs na sobra pong, it's a huge amount at dami pong laman ng gift pack po natin. So nagpapasalamat po sila at marami po tayong natulungan. We actually distributed around 72 gift packs here in Puerto Princesa. At laking bagay po mga kapatid. So muli po, una, pinapasalamatan po natin ang BMA America sa inyong tulong. Maraming salamat sa pag-abot po ng tulong po dito sa amin, dito po sa Palawan, and even the whole Negros Province and Panay. So nagpapasalamat po tayo, no? So tuwang-tuwa at nakikita po natin sa social media yung mga post po natin mga kapatiran na sadyang sobrang nagpapasalamat sila sa tulong na inabot po ng BMAA at ng BMAP sa ating po mga iglesia. So muli po this morning at tuloy-tuloy po tayo pag-usapan po natin because I'm studying in the book of Philippians in chapter 4. Noong nakaraan, pag-aralan po natin yung kung paano magalak pa rin tayo sa panahon ng krisis. Paano natin punuin, anong dapat punuin sa ating kaisipan at sa ating puso.
no? Sa pagmamahal, yung saya, yung magandang pag-iisip, yung pagpapasalamat, at yung katotohanan. Nung nakaraan, as what Paul said, na si Apostol Pablo ay na-achieve niya po yung purpose ng Diyos sa buhay niya. Ganun din po sa atin, dahil po sa mga nangyari sa ating bansa ngayon at sa buong mundo. At ang tunay nga na ang Panginoon ay tutugon ng ating mga pangailangan. Siya po ang tutugon ng ating mga pangailangan, at dahil siya ay Diyos ng sanlibutan, tayo po ay naniwala at tayo po ay umaasa na ang Panginoon ay tutugon ng pangailangan ng bawat isa. At sa ngayon ay once again, we have our extension, enhanced extension of the enhanced community quarantine or lockdown. O ganun pa man, ay parang minsan niisip natin, minsan talagang pag pinaano na lang natin yung ating panampalataya, no? So hindi mo lang nalalaman, darating at darating yung pagpapala, no? Well, sa ating experience ay sa pagbibigay ng mga gift packs actually, because honestly, hindi po natin ito in-announce publicly in our church, sa mga ano dito, sa mga hindi po talaga nila alam. So they were not thinking of this, but they're so happy and they're so a little surprised dahil nakatanggap po sila ng ganitong blessing. At nakakatuwa. You pray for them, we're praying sa kanila, at kahit paano, no? Well, in fact, marami tayong natutulungan dito kasi in-adjust po natin yung ating pagbibigay. So marami po tayong natulungan, at dito natin ipapakita kung ano talaga ang layunin ng simbahan. Dito natin mapapakita sa ating community kung paano tayo mag-abot ng tulong sa kanila. So we praise God and we thank the Lord na ginamit niya po yung BMAA churches sa Amerika, at yung ating mga simbahan nandito po sa Pilipinas na makapagpaabot po. Well, nagpapasalamat tayo, no? So alam po natin na ang Panginoon ay patuloy na tutugon ng ating pangailangan, at ang Panginoon ay sadyang ang tapat. Tapat ang Panginoon na siyang tutugon ng ating pangailangan sa kabila po ng pandemic, sa kabila po ng mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin. Kaya ang pag-usapan natin ngayon ay ang katapatan ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. God's faithfulness in the midst of trials. God's faithfulness in the midst of trials. Kaya dito po muli, buksan niyo po ang inyong Biblia sa aklat po ng Pilipos. Open your Bible in the book of Philippians chapter 4. We'll be reading in verse number 6 and 7 only, because we have studied in the book of Philippians. Basahin po natin, at basahin mo natin, sabayan niyo po ako. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. The Bible says, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." May God bless His word. Let us pray. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, the God of Abraham, Jacob, and Isaac, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw nito. Pinupuri namin kayo. Pinapasalamatan sa lahat po ng biyayang binigay po sa amin, Panginoon. Tawarin niyo po kami sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming kasalanan, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan, upang kami po ay karapat-dapat na dumako sa trono ng inyong pagpapala, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagtutugon mo po ng aming mga pangailangan. Maraming salamat sa lahat ng inyong kabutihan sa kabila ng pandemic na ito, Panginoon. Nagpapasalamat pa rin kami dahil patuloy niyo pa rin pong tinutugon ang pangailangan ng inyong mga anak. Panginoon,
Ang inyong pangalan ay nawa ay maitaas at mayangat sa aming mga puso sa araw nito. Dahil ito po ay isang araw na sana ay magtipon po kami at magpasalamat. Pupuri sa inyo, Panginoon. Ngunit sa mga kadahilanan, Panginoon, sa mga sandaling ito ay magkita-kita lamang kami, Panginoon, sa programang ito. We thank you, Father God, for the social media na kahit paano, Panginoon, we have our communication. Ikita-kita pa rin kami, Panginoon, at nagkatipon-tipon. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, at patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa ay inyong salita na aming mapag-aralan sa araw nito na ibabahagi po, Panginoon, ang inyong lingkod. I pray for heavenly wisdom given to me that I can share, Lord, your word boldly to all who listen right now and watching right now and if alive. Bless for those who are in our live ngayon, Panginoon, sa lahat ng mga tahanan sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Lord. Bless their heart. Bless their life, Lord. Continue to shower your blessings. Give your protection and your guidance sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang araw na ito at pangsandaling ito, magiging inyong salita sa araw na ito. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God's faithfulness in the midst of crisis. Ang katapatan ng Diyos sa gitna ng krisis o sa gitna ng pagsubok. Well, we do believe that God is good and God is still faithful sa buhay po natin at sa buhay po ng bawat tao. Kaya tagalogin ko po ang sabi niya dito, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. Verse number 7, take note. And the peace of God at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong puso at ng inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang pinakamagandang word na nakita ko dito is yung peace, kapayapaan. Kapayapaan. Kaya nakita ko dito, yung kapayapaan na sinasabi dito, magkakaroon ka lang ng kapayapaan, it means, alam mo ang iyong gawin, ano man ang dumating. If you have peace with God, at meron kang kapayapaan ng Diyos, ano man ang dumating, alam mo ang dapat mo nang gagawin. Yan po ang sinasabi dito, no? It is knowing that in every situation, and in every area of our lives, in God's competent hands, alam mo kung ano ang dapat mo nang gawin. Kasi if you have peace, yung talagang kapayapa, yung pag-iisip, kapayapaan na tinatawag, ay matatagpuan lamang talaga sa Panginoon. Ano mang unos, ano mang bagyo, ano mang pandemics pa ang darating, if you have peace in God, alam mo na ang dapat mong gawin. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Na ang kapayapaan o ang payapa na buhay, ang payapa na buhay sa Panginoon, na alam mo that God never fails. Talagang hindi papalya ang Panginoon, hindi po nagkakamali ang Diyos. Hindi po nagkakamali ang Diyos, lalo na po sa panahon ngayon, hindi pa nagkakamali ang Diyos kung bakit may ganito. But again, when we talk about peace, diyan lang po sa Panginoon. Kaya ang sabi doon, and the peace of God, nasabi niya nga dito, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, alam ng Diyos, ano ang mangyayari? Alam ng Diyos ang long before we knew, alam ng Diyos what is in the future, the years to come. Alam niya ngayon at alam niya yung nakaraan mo. So, kaya nga parang hindi na, ano nangyari sa mga nangyari ngayon? Bakit nangyari ito ngayon? Hindi ang Diyos sa sorpresa dito.
Kasi alam niya, tayo lang ang surprise. Tayo lang ang sorpresa. God, He is never surprised. Kaya yung trials, even the crisis na dumarating sa buhay po natin, alam ni Diyos. At may mga rason siya. At may mga purpose ang Panginoon. May layunin ang Panginoon kung bakit inaalaw ng Diyos na mangyari ito. Okay? So, God is still faithful in our lives. Napakabuti ng Diyos sa panahon ng crisis pa rin. No? Kaya nga, nung nag-aabot po tayo ng kunting tulong sa mga kapatiran po natin at sa iba pa. No? Marami pa tayong mga sympathizers and believers na naabutan po ng tulong. Kaya habang umaabot ka, naluluha-luha at hindi nila nakala, hindi nila in-expect na maabutan po natin sila. Ngunit tayo naman po, ang simbahan, kasama po ng inyong pastor ay nakikita po natin kung ano yung pangangailangan po at kung sino ang dapat nating mabigyan. Nakikita naman po natin yan at hindi naman po, ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. No? Tayo po ay kanyang gagamitin upang maipaabot po yung kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Kaya nagpapasalamat po tayo, no? Praying that I know that more blessings to come sa anumang pamamaraan. Darating at darating ang pagpapala ng Panginoon. Darating yung blessing galing sa Panginoon dahil tapat po ang Diyos sa buhay po natin. Sobrang napakatapat ng Panginoon. Tayo lamang po ang madalas magkulang, lalo na po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang katotohanan, kapatid at mga kaibigan. Mga minamahal. Ang Diyos ay laging tapat. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Ngunit tayo po minsan ay tayo po ang nagkulang. Kaya it's for us to realize that God is still faithful in our lives. In 1 Thessalonians chapter 3, verses 3 and 4, it says, sabi niya dito, basahin ko sa verse number 1, 1 Thessalonians chapter 3, wherefore when we could no longer forbear, we thought it good to be left at Athens alone, and sent Timotheus, our brother and minister of God, and our fellow laborer in the gospel of Christ, to establish you and to comfort you concerning your faith, that no man should be moved by these afflictions, that no man should be moved by these afflictions. For yourselves know that we are appointed thereunto. For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulations, even as it came to pass. And sabi ito po yung ni Paul sa mga Thessalonica. Sabi niya, dapat nating malaman na sinasabi ko sa inyo na makakaranas po tayo ng mga pag-uusig at pagsubok sa buhay. No, kaya dapat malaman talaga ng Kristiyano na tayong lahat ay hindi exempted sa mga problema na dumarating. Tayong lahat ay hindi pa tayo robot na exempt tayo sa mga problema na dumarating. Tulad nito. No? Dumarating sa pagkakataon din talaga na akala mo wala na, no? Wala ka nang makuha na ng pagkain, wala ka ng pera, wala ka. But again, yan ang testimonya sa salita po ng Diyos na walang sino man na tapat or lingkod o anak ng Diyos na magugutom at manlilimos. Dahil tapat po talaga ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin masukat ang kabutihan ng Panginoon. So, experience po natin, isipin naman na lang kung ilang taon ka na ngayon, on your 20s, 30s, 40s, and even seniors. Hindi mo man lang naalala. Well, nakaranas tayo ng ang daming hirap sa buhay. Pero nung naging Kristiyano ka,
at naging tapat ka sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ka niya ginuto. Dahil ang Diyos ang tumugon ng iyong pangailangan hanggang sa ngayon. Ang Diyos ay tapat sa gitna ng krisis. God is still faithful. God is faithful. In what way? Number one, God is faithful because He cares. God is faithful because He cares for you. God cares for us in every trials and sorrows. Iniingatan ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Kaya iniingatan niya at pinanghahawakan tayo ng Panginoon. Sabi ng Psalm chapter 46 and verse number 2, that God is our refuge, our strength, a very present help in trouble. Bakit tayo matatakot? Dahil ang Panginoon ang ating masisilungan, ang Panginoon ang ating sandalan, ang Panginoon ang ating lakas, ang Panginoon ang ating katuwang. Bakit nga naman tayo matatakot? Psalm 23 says, the Lord is my shepherd, I shall. Napan? Kaya yung talagang si David, no? Wala tayong dapat, walang, ang mapupuntahan na natin at ating masisilungan ang Panginoon lamang. Extension, food supplies will be lacking and everything. Bakit tayo matatakot? Dahil nandun naman ang Diyos. Ang Diyos ang siyang pahawak sa atin. Diyan ang mahawak ang Diyos sa atin. Ang Diyos ang siyang laging patnubay natin. Ang Diyos ang tunay na laging masasandalan. Ang Diyos ang magbibigay ng kalakasan. Ang Diyos ang magbibigay ng kalaman. He cares for us. Kaya nga sabi ni Peter, in 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. O, bibigay lang natin ang lahat ng ating kabigatan, ang lahat ng ating mga problema, ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang sabi dito, dahil ang Diyos, kaalagaan ka. Ang Diyos ay kaingatan ka, ang Diyos ay panghawakan ka. Ngunit, hindi tayo pakaingatan at panghawakan ng Diyos kung hindi mo talaga ibigay ang lahat-lahat sa Kanya. Maging ang inyong buhay. Maging ang inyong sarili. Hindi po tayo, we cannot even experience the care of God if we don't care for God. God cares for those who cares. God cares for those who do not even care for Him. But ang pinakamaganda dito, iingatan ka ng Panginoon. Mas lalo kanyang iingatan, mas lalong iingatan ng Panginoon ang kanyang mga anak. Ito na lang, very logic na lang. Yung mga anak mo, pakaingatan mo. Titipunin mo, alagaan mo. Meron ka bang karapatan na mag-alaga sa anak ng kapitbahay? Meron ka bang karapatan na mag-alaga? Well, meron. Meron. Pero, I don't think so. Siyempre, yung inyong bigyan ng pansin, ang iyong mga anak sa iyong pamamahay. Ito yung pinakamaganda. God cares for you. Well, even if you don't care for God, but still, God loves you, and God cares for His people. Mas maganda talaga, yung makilala mo siya at natanggap mo siya sa puso mo, sa buhay mo. Na siya ang Diyos mo. Siya ang Savior mo. Siya ang Panginoon mo. Siya ang Master mo. And I do believe that God is going to care for you. God cares. Well, God, He died for us. He died for you and me. Kailangan mo lang talaga ma-realize na ang Panginoon ay mahal na mahal ka. At ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa iyo ng lakas. Kaya hindi natin pwede masabi, dahil sa akin, dahil sa kalakasan ko, dahil sa katalinuhan ko. Kapatid, hindi mo masabi po yan.
Dahil lahat ng lakas, lahat ng kaalaman ay galing pa rin sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Literally, sinabi mong takot. That's a fear, literally. But when we talk about fear in the Bible, it talks about respect and honor for the Lord. So when you have respect and honor and love the Lord, God will give you wisdom. God will give you strength and everything. God cares. Sa gitna ngayon ng crisis, tapat ang Diyos. Ang Diyos ang nag-iingat. Iingatan ka ng Panginoon. Ngunit ibigay mo lang lahat sa Kanya. Isuko mo lahat sa Kanya. Even Paul, many times, he was persecuted. He was in the midst of persecution and trials and dami. He was shipwrecked. He was naked. Nagutom. He was stoned. He was persecuted every time he preached. But he said, God cares for me. Napakabuti ng Diyos sa buhay ko. He is my help. He is my refuge. A very present help in trouble. Why should I fear? Bakit ako matatakot? Extension, don't fear. Do not fear. God will going to provide. He is our Jehovah Jireh. He will provide everything that we need. Not only that, God is faithful in the midst of this crisis. He cares. Not only He cares, but also God is able. God is able. Jeremiah 33:3. Alam natin yan. Alam natin yung Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things that thou knowest not. Call unto me, that is our, ito yung tinatawag natin na, yung telephone number sa Panginoon. That He is able in everything. He can handle everything. Call unto me and I will answer thee. Ang tulong ng Panginoon is just only a prayer away. God's help is just only a prayer away. Just call unto Him. Just call unto me. This is the promise. And I will answer you. And I will show you great and mighty things na hindi mo pa nalalaman. Napakabuti ng Panginoon. No? That God is able to answer our prayers. God is able to provide all our needs. Lahat ng ating pangangailangan at pangangailangan ng Kanyang mga anak. Kaya, huwag tayong masyadong mag-aalala. Well, sa ating ngayon, lalo na po sa ating mga viewers natin na hindi po naintindihan yung enablement ng Panginoon, syempre mababalisa ka. Pag wala kang kapayapaan na galing sa Diyos, magwo-worry ka talaga. Mababalisa ka talaga. Dahil pa man, ang salita ng Diyos ay nagsasabi that God is able to provide everything what you need. Ang Panginoon ay ang siyang tutugon at siyang pupuno ng inyong pangailangan. Kaya dito nakita po natin na yung expect the unexpected. Expect the unexpected. Because God, in His power and His might, in His sovereignty, will going to surprise you sa mga bagay na hindi mo pa na-experience sa buhay mo. God is able. Kaya ang Diyos, sa Diyos lamang tayo ay
lumapit at sa Diyos lamang tayo ang yung sandigan natin. When kaya pinag-usapan po natin, no, lalo na sa mga employee, tayo ay nag-file ng regarding sa DOLI. Regarding sa DOLI. So, and still, we have our follow-ups at laging sinasabi ay you're just on the na-file na po, pero sabi nila ay mag-aantay lamang. Pero I tell you, I encourage you today, my dear brothers and sisters, wag po tayo masyadong umasa. Kasi pag umasa pa tayo, we're going to get discouraged. Kung ano lang, yung kung dumating, amen. Kung hindi, amen din. Pero wag po tayong umasa at ilagay po natin ang puso natin at yung aasa tayo na makakatanggap tayo ng ganitong amount. Paano po pag hindi? And you get discouraged. Mas maganda na yung hindi ka umaasa at kusa siyang darating. Napakasarap sa feeling na yung hindi ka naman na umasa, dumarating siya. So expect the unexpected from God. It's not from a person. Yung gobyerno po natin, maraming inatupag po ngayon. They are actually concentrating to the poorest of the poor. Kaya wag po tayo masyadong umasa. Asa tayo sa Diyos. Wag po tayo masyadong umasa sa gobyerno. Umasa po tayo sa Panginoon. Kaya pag sa Panginoon ka po umasa, pag sumandal po tayo sa Panginoon, ay tutuparin ng Panginoon ng kanyang promesa sa atin. So, God is able, God is faithful, He cares, He is able to provide every needs. Talagang napakabuti po ng Diyos sa buhay po natin. At alam po natin na ano man po ang kasunod ng mga bagay na ito, ang Diyos pa rin ay patuloy na tapat sa buhay ng bawat manampalataya. At tapat ang Diyos, mga kapatid, sa bawat isa. Kaya dapat tayong umasa sa Panginoon sa mga sandaling ito at sa mga susunod na araw sa kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Sabi po ng mga awit sa in Psalm chapter 50 verse 15, ang sabi niya po dito, at tumawag ka sa akin sa karawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Kaya sabi niya, just call the Lord and call upon me in the day of trouble. Wala tayong dapat gawin. We are now in trouble. We are now in the midst of crisis. Totally lockdown, extended quarantine. Tumawag ka lang sa akin, in the day of trouble, and I will deliver thee, and thou shalt glorify me. So, ibig sabihin, yung mga nangyayaring ito, inaalaw ng Panginoon sa buhay natin, na mangyari sa mga anak niya, upang purihin ang kanyang pangalan. Upang mas lalo pang paano pa yung pangalan ng Panginoon, na mas mabigyan siya ng glory. That is why God allows this that happens to our lives, even the lives of every Christian. Dahil pala, isa sa mga bagay is para mag-glorify ang kanyang pangalan. Yan ang mga layunin po ng Panginoon sa buhay po natin. Once again, if you have your Bible, just turn again in Ephesians chapter 3, verse number 20. Ephesians chapter 3, verse number 20. Ay sabi dito, ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihan na gumagawa sa atin. Ito po yung sinabi ng
ni Paul sa taga-Episo, that God is able in everything, na ang Panginoon ay nandyan lang upang panghawakan ang ating buhay, nandyan lang upang tugunin ang ating pangailangan. Nandyan lang siya, tumawag ka lang, dahil siya ang kabuhan sa buhay ng isang Kristiyano. God is still faithful in the midst of this crisis. He cares. He is able. The last but not the least, He has a purpose in everything. May mga layunin po ang Panginoon. Hindi po inaalaw ng Diyos ang mga bagay-bagay na mangyari sa buhay ng kanyang mga anak kung wala pa siyang layunin. He has a purpose in everything. He will never done anything without a purpose in the lives of every believer. Bakit inaalaw ng Panginoon ang crisis? Bakit inaalaw ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay? Dahil, una, number one, para mas lalo pa tayong lumapit sa Kanya. At para tayo mas lalo pang mas malapit pa sa Kanya. Alam niyo po, totoo lamang, pag smooth sailing lang ang buhay, parang okay lang yung buhay. Totoo lang naman talaga, ay hindi tayo madalas lumapit sa Panginoon. Pag okay lang yung buhay natin. Alam mo, mas saan tayo mas lumalapit at kumakapit sa Diyos? Pag marami tayong problema. May sakit ka, maraming bayarin mo, may ma-hospital ka, marami kang naramdaman sa iyong katawan, mas lalo tayong lumalapit at kumakapit sa Diyos. Di ba? Yan po naman ang katotohanan. Pero pag marangya pong buhay, pag okay lang po yung buhay, well, nagpapasalamat ka. Yun naman talaga ang puso ng isang tunay na manampalataya at Kristiyano. Magpapasalamat ka. Pero talaga, totoo lang, ang madalas kang lumapit sa Diyos ay yung marami kang problema na iniinda sa buhay mo. Yun naman talaga ang katotohanan. Pag okay lang yung buhay, oo nga naman, pag puno nga naman yung, sa mga may refrigerator, pag puno nga naman yung ref mo. Di ba? Pag bukas mo puno. Pero pag bukas mo, walang laman, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, sana naman paano kaya malalagyan to? Ganun lang naman, no? So, mas madalas tayong lumapit sa Kanya. Bakit inaalaw niya ito? Para mas lalo pa tayong mapalapit sa Diyos. Okay. So, hindi po na kung bakit, no? Binibigay at pinapadala po ng Diyos, inaalaw po niya na mangyari ito sa mga, lalo na po sa mga anak niya. Dahil mas gusto ng Diyos, mas lalo pa tayong lumapit sa Kanya. Okay. O dahil marami tayong pagkukulang at marami tayong pagkakamali sa harapan ng Panginoon. To prove or to draw us to Him. Pangalawa, to prove His sufficiency. Ibig sabihin, sa pagpapatunay ng lahat nasa Diyos. Okay. He's sufficient. Nandun lahat sa Kanya. Wala tayong dapat lapitan. When you talk about sufficiency, ang pinaka-meaning niya, ample stocks or funds. Yan po yung sufficiency. Ang meaning niya, ample stocks or funds. Sabi niya, nandun lang lahat naka-stock. Hindi sasapat yun sa lahat. Hindi yan kukulangin. Hindi yan out of stocks. Punong-puno yun. God is sufficient. Kaya wala kang dapat lalapitan. Kaya pag lumapit ka sa gobyerno, pag lumapit ka sa community, it's not sufficient. But when you go to God, pag lumapit ka sa Diyos, nandun ang stock sa Panginoon. Pero, hindi literally galing sa langit, bababa ibos ng Panginoon, hindi po mangyari yan. Mayroon siyang gagamitin na para tugunin
ang pangangailangan mo. Meron siyang tugunin. Mayroon siyang gagamitin na tugunin. He will supply every needs. Hindi na uubusan ng stocks ang Diyos. Praying, wag naman sana mag-extend pa. Totally lockdown. And I'm praying na sana ay maisakatuparan ang mga ibang mga consideration ng ating lower house at yung upper house natin na hindi na ma-extend. Yung ibang city and municipality na negative naman sa COVID ay papayagan ng okay na bumalik na sila sa bumalik na so hopefully yun po ang pinagpipray natin na ma-lift na yung total lockdown at ma-lift na po yung total lockdown sa ibang lugar at makapamuhay na po na maayos at the same time yung ating ekonomiya. So we will lose billions and billions and trillions of money for our economy right now. Dahil po puro palabas lang po tayo, puro ano lang po tayo. So wala pong negosyo from outside the country na labas-pasok. So hopefully, we are praying na sana po. Why God allows? Because He has a purpose to draw us to Him to prove that He is sufficient. And another thing is to chasten us. We talk about chastening, discipline. Okay? Didisiplina talaga tayo ng Panginoon. Kinokorek tayo ng Panginoon at tinitrain tayo ng Panginoon. He is still faithful. Didisiplina tayo ng Panginoon. And the end result of chastening, the end result of discipline is we give God the reverence. Babalik ka at babalik ka na bigay mo sa Kanya yung pasalamat. Ako nagpapasalamat ako that I was disciplined by my parents, of course. Pinagmamalaki ko yung aking mga magulang dahil sa disiplina na ginawa nila sa akin. At tayo naman nung kabataan pa ay pasaway. Pero nung pagdating na sa point na may pamilya ka na, maalala mo yung kanilang disiplina. At magpapasalamat ka sa Diyos, magpapasalamat ka sa kanila. Papasalamat ka sa Diyos na naging magulang mo sila. Maraming salamat sa mga disiplina, maraming salamat sa lahat-lahat, hanggang sa lumaki ka, hanggang sa nagkapamilya ka na, doon mo na maintindihan ang lahat ng bagay. God chasten us, God discipline us, because God wants from us na bigyan siya ng reverence, ng mataas na papugay at papuri sa buhay po natin. We give God the reverence, and why ang resulta ng disiplina ay para din sa atin, for our good, for our own good, for our profit. Natuto tayo sa lahat ng bagay. Daming bagay na natutunan natin sa buhay natin. It's for us. Kaya sa mga kabataan na hindi na po nakakaintindi ng disiplina ng kanilang mga nanay, hindi nila alam. Hindi naman tayo nagbibigay ng disiplina for our good. Tama ba? We did not even give discipline to our children for our good. We discipline our children for their own good. Bawal lumabas, umuwi ng maaga, hindi madaling araw, mag-aral na maigi, wag mo na mag-boyfriend, wag mo na mag-girlfriend. Tingnan mo nga naman sa mga pasaway. Well, in fact, dito na nga, kapatid, pag hindi ka talaga tapat sa gawain ng Panginoon, pag hindi ka talaga tapat sa Panginoon, sigurado mangyayari ay mapariwara talaga yung buhay mo. Kaya lalo na pag hindi ka nakikinig sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ka nakikinig sa pastor, sa mga preachers, sa mga leaders mo, sigurado ako,
hindi mo sinusunod ang kanilang disiplina, mga magulang mo, pag hindi mo sinunod ang disiplina ng mga magulang mo, sorry ka na lang. Kasi pagdating ng araw, ikaw ang mahirapan. Ephesians chapter 6:1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. And thou you may live long in the land, and you will be prosperous. So ang sikreto ng pagiging successful ng isang anak, love life, work life, friend life, sa mga ng kaibigan niya, lahat, no? Being successful doon is ang pagsunod sa magulang. Ang pagiging matiwasay at maging mabuting buhay na mga Kristiyano ay ang pagsunod sa Diyos. You go to church, you fellowship, you pray, you read your Bible. Yan ang sinasabi ng Panginoon para sa atin, sa mga Kristiyano. Para lumago tayo. Hindi tayo mamayat sa spiritual. We need to follow. We need to follow. Because minsan, dinidisiplin tayo ng Panginoon para po sa atin yan, hindi po sa ibang tao. Para po sa atin yan. The result of chastening of the Lord is that we give Him reverence. It is for our profit, it is for our good, and we have peace and righteousness. Yung katiwasayan at nandun yung magkakaroon tayo ng kapayapaan at tuwid na pamumuhay. Yan po talaga. At tinutuwid tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay. Kapatid, ang Panginoon ay may plano. God has a perfect plan for you and for me at sa ating buhay. Ito talaga ang plano ng Diyos. Kaya sinabi ni Paul sa lahat po ng pag-uusig, sa lahat po ng mga nangyari sa kanya, sinasabi pa niya, in everything give thanks. Sa lahat magpasalamat. Rejoice in the Lord, and again, I say rejoice. Yan po sinabi ni Paul. Maglakas sa Panginoon. Sabi pa ni James, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing that the trying of your faith worketh patience. Pasensya. Grabe pa rin ang challenge. Ay sinabi ng Diyos kay Paul, Paul, my grace is sufficient for you. Talagang biyaya ng Diyos. Nakakatanggap ka man, yan ay biyaya ng Diyos. Nabubuhay ka man at gumising ka sa araw na ito, yan po ang biyaya ng Diyos. Kaya we praise God. We praise God for that. Dahil sa biyaya ng Diyos, nakagising ka, kasama mo yung pamilya. That's the grace of God. Pabor na galing sa Panginoon. Katulad niyan, kung ang kaligtasan ay sa mabuting gawa, walang mangyayari. You know what? Bakit? Tingin mo ba araw-araw wala kang kasalanan? Tingin mo ba araw-araw maano mo na wala kang ginagawang mali? Tingin mo ba sa araw-araw makagawa ka ng lahat? Puro tama? Kaya mali. Kaya wala pa rin. If your good works, your religion, wala eh. Kilala ka nga, sayang naman. Maganda ka nga. Gwapo ka nga. Wala ka naman kay Kristo. Sabi ng Bible, your father is the devil. But when you talk about grace, hindi mo pinaghihirapan. Kaligtasan po, hindi mo pinaghihirapan. Hindi ka nag-exert ng effort mo. When you talk about salvation, that when you die, you go to heaven. Hindi mo pinaghihirapan yan. Mag-join ka sa isang, join to baptist, hindi ka maliligtas sa pag-join. You are saved because of the grace of God. Biyaya ng Diyos ang makakapagligtas. It's not in the membership of the church. It's not of your good works.
It's not because you're famous. It is because you're famous. No, it's not. It is by the grace of God. Lagi ko sinasabi, Baptist cannot save a person, but only Jesus Christ. By His grace, through your faith, He will save you. That is why ang Diyos, si Kristo sinabi kay Paul, that my grace is sufficient for you. Biyaya. Kaya nagpapasalamat po tayo sa biyaya ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, sa habag ng Panginoon. Nandito pa rin tayo. Kaya napakabuti ng Diyos. God is faithful. God is still faithful in the midst of this crisis. He cares for us. He loved us. God is able. And God has a purpose in everything that happens into our lives. Kapatid, muli, matatanggap mo lang ang biyaya ng Diyos kung ito po yung tanggapin ng buong buo sa puso mo at sa buhay mo. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya galing sa Panginoon. Hindi mo kailangan paghirapan kung ano pa yung dapat gawin. Ang gagawin mo lang, kaibigan, kapatid, ay tanggapin lamang ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng kaligtasan. Ano yung kaligtasan? Na pagdating ng araw, kunin man tayo ng Panginoon, mapupunta tayo sa kalangitan. You are saved yesterday, today, and forever. For God so loved the world, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Merong forever. Merong forever death. Merong forever na buhay. Life. And that life is in the Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 2. For by grace are you saved through faith. That not of yourselves. It is the gift of God. Yan po yung biyaya. Sabi ng verse number 9, not of works, lest any man should boast. Hindi po sa ating mabuting gawa, hindi po dahil mabait ka. Sabi ko, total mabait naman ako. Sigurado ako. Baka. Sigurado, baka. Baka lang ha. Hindi karabaw. Baka pupunta ako sa kalangitan yan. Kasi mabait naman ako. Wala akong bisyo. Hindi pala yun. Yung iyong magandang gawa, mabibilang lang yun, counted lang yun, if you have Christ. If you accept Christ in your life. Pero pag wala pa si Kristo, hindi counted yung magandang ginagawa mo. Kaya kapatid, sa grasya at sa biyaya ng Panginoon, kilalanin mo siya at tanggapin mo siya na yung sariling tagapagligtas ng buong puso mo. Hingi ka ng kapatawaran sa iyong kasalanan, kilalanin mo na makasalanan ka, paniwalaan mo na namatay si Kristo Jesus para sa iyo, at isabitin mo sa iyong sarili na si Kristo ay iyong Panginoon. Tinatanggap mo siya na iyong sarili, tagapagligtas ng buong puso. For conclusion, sabi ng Philippians chapter 4, verse 11 to 13. Ang sabi niya dito, ito yung ni Paul. In these trying moments, nasabi niya that God is still faithful. Nasabi niya, not that I speak in respect of one, for I have learned whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Sabi ni Paul, naranasan ko rin na lahat ng mga bagay sa mundong ito. Naranasan ko yan. Naranasan ko meron ako, naranasan kong wala. Pero sabi niya, Elbig, naging kontento ako sa buhay ko. And he praised God. Na patuloy siya pinapalakas ng Panginoon dahil napakabuti ng Diyos sa buhay niya. Sa kabila ng pag-uusig, sa kabila po ng
Maraming nangyari po sa buhay niya. And he became an apostle. Sobrang, he's a persecutor. He's a persecutor of a Christian. But one day, nasubukan niyo po ang Panginoon at binago ng Diyos ang buhay niya dahil ang ginawa po niya ay sinuko po niya ang buhay niya, buong buhay niya sa Panginoon. And he became a missionary at to make the long story short, alam po natin ang kwento ni Paul, Apostol Pablo. Ginamit po siya ng Panginoon. Maybe yung buhay natin, ganyan. Katulad yan. Huwag natin pong isipin na wala na pong pag-asa, wala na pong pag-asa magbago. Baka, hindi po eh. Pag binigay niyo po ang buhay niyo sa Panginoon, babaguhin ng Panginoon. Even the vilest sinners, pwede pong baguhin ng Panginoon. All we need to do is to surrender our lives to the Lord. Buong buhay mo, suko mo sa Panginoon. Sa panahon ngayon, alam ko, bagot na tayo sa bahay lang tayo. Kain tulog lang. At nag-aantay ng blessing ng Panginoon. Ang darating. Dahil hindi na tayo makapagtrabaho. But still, isipin po natin, ang Diyos po ay tapat. Sa buhay po natin, sa kabila po ng nangyayaring yan. Sa kabila po at sa gitna po ng crisis na ito. God is still faithful. God is able. God is going to care for us. God is the purpose and everything. Sa buhay po natin. Kung bakit po nakakaranas po tayo ng ganito. Kaya, naisip ko, ngayon pa nga lang dito pa tayo sa mundo, pinaparanas sa atin ng Panginoon ganito. So that we must be prepared. Maging handa po tayo. It's not actually the worst that happened. Pero ang napakaganda lang is we are safe in the hands of God. Hindi pa to tribulation. It's not. Hindi pa to yung maranasan pa natin. Actually, mas mahigit malala pa itong mararanasan nang wala sa kay Kristo pagdating ng araw. I'll tell you, hindi ko kayo tinatakot, pero mas malala pa ang mararanasan ng mga tao na wala kay Kristo pagdating ng araw. For those who are in the hands of Christ, for those who are in the hands of God, dito na natin masasabi, God is my refuge. God is my shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ang Panginoon ng aking pastol. Wala na akong hahanapin pang iba. Pero sa mga wala kay Kristo, it will become worse and worse and worse. You have no peace in this world. The only peace that you have, that you can have, is from the Lord Jesus Christ. Why not surrender your life to Him? He is faithful in these pandemic times. God is still faithful. Tapat ng Diyos. Siya ang tutugon ng pangailangan. Siya ang magbibigay ng lahat ng pangailangan. Iingatan ka niya. At ang Panginoon ay may layunin sa mga nangyayari sa buhay. Before pa nangyari itong pandemic, baka meron ka nang nararanasan na mas malalata. Kapatid, tapat ang Diyos. Nag-aantay lang siya. Na isang araw lumapit ka sa Kanya, ipisuko mo ang buhay mo sa Kanya. Paglingkuran mo siya ng buong buhay. God is faithful. Napakatapat po ng Diyos sa buhay namin. Sa buhay po ng bawat manampalataya. Lalo na po dito po sa aming kinasakupan. Napakabuti po ng Diyos. Kaya kailangan lamang purihin at sambahin ng Diyos sa buhay natin. At siya'y paglingkuran hanggat siya ay dumating. Tayo po'y manalangin. Sa mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa araw nito. Salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, na sa kabila ng crisis na ito, kayo pa rin po ay naging tapat sa bawat isa sa amin. Maging sa inyong mga anak, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na patnubayan ng bawat isa, pagpalain, Panginoon, ang mga kapatiran at pagpalain, Panginoon, ng aming mga ginagawa, Panginoon. Bless, Lord, at patuloy na patnubayan, Panginoon, ang
iyong mga anak, Panginoon, sa saan mang sulok ng mundo. Lalo na po, Panginoon, sa araw nito. Lord, I pray that you continue to bless your people, bless our frontliners, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, na naglilingkod sa mga sandaling ito, Panginoon, sa panahon ng krisis. We're praying for our beloved President. At sa lahat po, Panginoon, ng kaalaman, ng lakas, ng loob na ibigay sa Kanya, Panginoon. Sa aming mga frontliners, Lord, marami na pong doctors and nurses, Panginoon, na sa kanilang buhay na po, nauna na po. We're praying, Lord, that you continue to protect them. Nagpipray po namin sila, Panginoon, dahil sila pong una ang you're going to take care, Lord, for all the patient, Lord. Even sa lahat po, Panginoon, ng mga positive at PUI at saka PUI po namin, Panginoon. Sila po ang nasa unahan. We're praying for our Philippine National Police, our armed forces, Lord. Nagpapatupad, Panginoon, ng kapayapaan sa lahat ng sulok ng mundo, sa lahat po, Panginoon, ng lugar sa mundo ito, Panginoon. Tubayan po, Panginoon, ang bawat isa, maging ang inyong mga kapastoran, o the pastors and missionaries all around the world, Lord. Continue to pray that you bless our BMAA, our BMAP, and BMACA, at sa lahat po, Panginoon, ng association, Panginoon, na patuloy na tumutulong sa mga pangailangan, Panginoon, ng kapatiran sa mundo. Nadalangin po namin sila, Panginoon. Praying for all the pastors and missionaries in Negros, sa Metro Manila, and then Luzon, Visayas, and Mindanao, Lord. We're praying for our partners, for our churches, Lord. Napatubayan po, Panginoon, ang bawat sa kalakasan, ang kalusugan, maging ang kaalaman, Panginoon, to deal with this pandemic. Bless our place. Bless you po ang lugar ng on the Bay, ang sa Lourdes, ang buong Puerto Princesa, maging ang buong Palawan, Panginoon. Bless our family, our friends, our community, our neighbors. Dalangin po namin, Panginoon, na sila po ay, kami po, Panginoon, ay patuloy po patubayan. Bless you po, Panginoon, ang mga kapatiran po namin na sa malayong lugar, Lord. Nagpipray po namin sila, pupatuloy po namin silang dalangin. Praying for Brother Jimboy dun sa Negros, kay Vanessa at kay Queenie sa Iloilo. Dalangin po namin, Panginoon, ang inyong patuloy na paggabay sa kanila. Kay Sister Che sa Maynila, na makauwi po siya, Panginoon, pagkatapos itong lockdown. Kay Sister Lynn sa Singapore, kay Brother Chop, kay Sister Marian sa El Nido, sa mga kapatiran po namin, Panginoon, hindi namin na-mention isa-isa, sa lahat po ng kapatiran po dito, po, Panginoon, sa Honda Bay Baptist Church, dalangin po namin, Panginoon, ang bawat isa, maging kalakasan, ang iyong protection, Panginoon. Praying, Lord, sa mga kapatiran po namin sa iba pang lugar, sa sandaling ito, Panginoon, inyo po silang pakaingatan, Panginoon. I-provide, Lord, ang kanilang pangailangan, maging ang pangailangan, Panginoon, sa pagkain po nila sa araw-araw. Bless, Panginoon, ang araw na ito, at i-bless po ang aming kinasasakupan, Panginoon, aming gobyerno. Inyo pong patuloy na pagpalain. Lahat ng ito ay hinihingi po namin, Panginoon, inyong mapagpalang kamay. Alam po namin, Panginoon, na kayo po ang tutugon ng aming pangailangan, tutugon, Panginoon, sa aming mga dalangin. Lahat ng ito ay binabalik po namin sa inyo. Lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus, na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Muli po, isang pagpalang linggo sa bawat isa. Nawa ay patuloy tayong gabayan ng Panginoon at tugunin ang ating pangailangan. Patuloy tayong magdalanginan sa bawat isa. Please pray for us, pray for all the brethren,
panalangin po natin ang bawat isa, yung mga concern po natin, ilapit natin sa Panginoon. Muli po, isang mapagpalang linggo, and God bless you all.